Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po mga minamahal ko mga kababayan, nandito na naman po tayo sa ating programa. Pero bagong lahat, binabati muna po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre binabati din po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Maging mga kababayan din po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na mayroon po tayong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Perrada po. Okay, sa araw pa ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon, ito pong si Chis Escudero, na mukhang kaldero po yung mukha mga minamahal ko mga kababayan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa pag-dismiss po sa kanya dahil po napakarami po mga Pilipino, mga kababayan natin ang nagtatagho sa akin. Marami pong nagsasabi, nagtatanong kung baka pwede daw na pag-usapan natin ito pong ginawa ni Garcia na kung saan dinismiss itong si Escudero tungkol sa 30 milyong contribution ng kanyang best friend, ano? So, sabi po dito, ang kaso po ni Francis Chis Escudero kaugnay po ng 30 milyong contribution sa kanyang kampanya noong 2022 ay dinismiss. At siya ay pinawalang sala ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Election o COMELEC, no? Noong November 26. So dahil walang sapat, sabi po dito, dahil walang sapat na ebidensya na lumabag si Escudero sa Section 95, no? Section 95C ng Omnibus Election Code. Grabe, no? Walang kasalanan. Halatang halata. Mukhang minaamoy na ba kayo mga minamahal ko mga kababayan? Sabi dito, ang contribution ay mula kay Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development INC, no? Ayon sa resolution ng PFAD, ang contribution ay ginawa ni Lubiano sa kanyang personal na kapasidad. Yan ang sabi. At walang patunay na ang pondong ginamit ay mula sa kanyang kumpanya o ginamit ito para sa pandaraya o pag-iwas sa mga legal na obligasyon. Okay. Sinabi rin na hindi sapat ang pagkatwiran na baliwalain ang hiwalay na personalidad ng kooperasyon at ng mga opisyal nito batay lamang sa katotohanan na si Lubiano ay presidente ng kumpanya, sabi po dito. Dahil walang paglabag na napatunayan kay Lubiano, walang legal na hadlang sa pagtanggap ni Escudero ng contribution, no? Sabi po dito, gayon pa man, may mga pagdududa tungkol sa desisyon ng COMELEC. No, may pagdududa. Siyempre, magdududa talaga. Kasi alam niyo po, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, ginagawa po tayong tanga, ginagawa po tayong bobo, ginagawa po tayong siraulo, ginagawa po tayong mga tangang mga Pilipino. Nito po ni Garcia, itong hinayupak nito, mga minamahal ko mga kababayan, mukhang wala na po talagang gagawin na tama itong hinayupak nito dyan po sa COMELEC. Marami na po tayong naririnig na hindi maganda dito po kay George Garcia, na kung saan po, kung titignan mo kung gaano kalaki ang mata nitong hinayupak nito, ganun din kadami ang mga yaman nito na nahakot niya sa pagiging chairman niya ng COMELEC. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, no? Para po sa mga kababayan natin, hindi po natin maitatanggihan. Hindi natin maitatanggi o maitatanggi na itong Centerways Construction Development, ito ni Lubiano, ay nakatanggap po ng maraming kontrata dyan po sa Sorsogon. Dahil po dito kay Escudero. Babasahin ko lang po to mga minamahal kong mga kababayan. Sabi dito, ang kumpanya ni Lawrence Lubiano ay nakakuha ng mahigit 80 proyekto. Mga kababayan, ang dami. 80. Samantalang napakarami po mga construction company doon o construction contractor. Di ba? Mahigit 18 proyekto sa lalawigan mula noong nakalipas na 3 taon. Grabe. Ang laki. Na nagkakahalaga ng mahigit, tingnan ninyo, pakinggan ninyo, kumulang 5.4 billion. So, ibig sabihin, maliit lang yung
maliit lang yung 30 million na ibinigay ni Lubiano dito po kay Escudero, dahil meron sa ano niya sa kontrata pa lang niya 5.4 billion di ba? Karamihan sa mga ito ay mga proyekto sa flood control at 55 sa mga ito ay nasa Sorsogon. Bukod pa rito, pakinggan ninyo mga kababayan, nakakuha rin sila ng 23 kontrata sa Dunsol at Sorsogon City na nagkakahalaga ng mahigit, pakinggan niyo, 1 billion. Kung ikukumpara mo yung 1 billion sa 30 million, mukhang malayo. Diba? Ang laki ng nakuha. Ang laki ng nakuha nito ni Lubiano dahil po kay Escudero. Sabi dito, Leoncio Construction and Trading. Noong 2028, nakakuha sila ng mga proyekto na nagkakahalaga ng humigit kumulang po 2.3 billion sa Sorsogon, kabilang ang mga proyekto sa flood control, daanan at ospital. Tingnan nyo, 2.3 billion. Kay Lawrence pa rin to. At balita ko mga kababayan, itong mga ito hindi makukuha ito ni Lawrence kung di dahil sa pag-i-endorse po nitong ni Senador Escudero, na malawak at malaki ang kapangyarihan at may kapasidad na kontrolin ang bidding. Ito pa, iba pang kumpanya, mayroon din ibang mga kumpanya na nakakuha ng mga proyekto sa Sorsogon, tulad ng pagtatayo ng 2 palapag ng gusali ng kagawaran ng edukasyon sa Sorsogon City at ang Sorsogon Convention Center na dinisenyo ng Mori and PA Associates INC. Yan. Okay. So, yung nakuha po ng mga base po dito, yung ibang kumpanya na nakakuha dyan ng mga kontrata, hindi man lamang po umabot ng 100 million. Mataas na po ang halaga na nakuha nila, pinakamataas na ito. Nasa pinakamataas na 70 million. Samantalang ikukumpara mo dito kay Lubiano na best friend nito po ni Chis Escudero, ay umaabot po ng halos sa mahigit na to, kung isa-isahin natin to, kung natin dito pa lang umaabot na po ng mahigit 8 billion. Mga minamahal ko mga kababayan. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi po natin maitatanggi at hindi po maitatanggi nito ni Lubiano at ni Escudero, dahil mismong ang nag-imbestiga po niyan, unang-una po mga minamahal ko mga kababayan, yung ating pong mga nasa di ba? Nasa ICI. Ang nag-imbestiga po niyan yung mga nasa kamera at yung iba pang mga, di ba? Marami po ang magpapatunay na ito pong si Escudero, ito si Lubiano ay nakakuha po ng maraming kontrata dahil po dito kay Escudero. Dito mga minamahal ko mga kababayan, ito babasahin ko lang po Sinasabing tumaas ang bilang ng mga kontrata ng Centerways matapos ang 30 milyong contribution ni Lubiano sa kampanya ni Escudero noong 2022. Hindi niya pwedeng dahil lumabas po to sa balita, lumabas to sa mga talaan, lumabas po to at kalat na kalat po ito na tumaas yung mga bilang ng mga kontrata ng Centerways construction nito pong ni Lubiano, pagkatapos na siya po ay nagbigay ng 30 million dito po kay Escudero para po sa kanyang pangangampanya noong 2022. At sabi, pasensya na. At sabi din po dito, bago ang donasyon, mayroon lamang silang 12 kontrata. Sabi po dito nung hindi pa nagbibigay itong si Lubiano ng 30 million dito kay Escudero, 12 lang po ang kontrata niya. 12 lang, hindi po umaabot ng 80
Kasi nung nagbigay na po siya ng 30 million para sa pangangampanya nito ni Escudero, nakakuha po siya ng 80 na proyekto. Samantalang nung hindi pa siya nagbibigay, 12 kontrata lang po, mga minamahal ko mga kababayan, ang mayroon ito pong kumpanya ni Lubiano. Sabi dito, uulitin ko, bago ang donasyon ni Lubiano, mayroon lamang silang 12 kontrata na nagkakahalaga ng 720 million. Tingnan nyo, pinakamataas na yun, 700. Ito yung pinakamataas niyang kontrata noon, nung hindi pa siya nagbibigay kay Escudero. Ngunit, mula 2021, pakinggan ninyo, hanggang 2025, umabot sila sa 112. So, ibig sabihin, yung 12, sumobra ng 100. 112 kontrata na nagkakahalaga na 16. Tingnan nyo, 16.67 billion sa first and second district ng Sorsogon. Uulitin ko, dahil lamang sa pagbibigay po nitong ni Lubiano ng 30 million kay Escudero nung nangangampanya ito, ang kanyang dating 12 na kontrata lamang na mayroon lamang pondong o mayroon lamang halagang 720 million, ngayon po ay 112 na po. Mula 2021 hanggang 2025, na kung saan ay umabot po, mga minamahal ko mga kababayan, ng 16.76 billion. Billion na po to, hindi na po to milyon. Sa second district, maging sa first district, ng Sorsogon. Dagdag pa rito, pakinggan nyo mga kababayan. Ang dalawang kapatid ni Lubiano ay nanalo sa 2025 halalan sa ilalim ng partido ni Escudero, at personal na sumuporta si Escudero sa kanilang kampanya. Ito pa. Okay. Dali lang po Ito pa. Dito tayo. Sabi po dito, mga minamahal ko mga kababayan, batay sa mga ulat, sa ulat po, tungkol po sa kumpanya ni Lawrence Lubiano na Center Waste Construction Development o INC, ay nakakuha ng mahigit kumulang 16.76 billion. Uulitin ko lang, inulit ko lang po to, mga minamahal ko mga kababayan. Nakakuha ng 16.67 billion halaga ng mga kontrata mula 2021 hanggang 2025 sa first district at second district ng Sorsogon. So, yon. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sabi po dito, dali lang mula noon ay tumaas pa ito sa humigit kumulang 15 yon. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dahil po sa pagbibigay ni Lubiano ng 30 million dito po kay Escudero, yung dati niyang 12 kontrata lamang hanggang 12 na nagkakahalaga lamang ng 700 mahigit milyon, ngayon po ay umabot na po na 16 billion mahigit. Dahil po yan, hindi po may tatanggihan, at yan po ay nakarecord at nalaman po yan, natuklasan po yan. Pero magtataka tayo mga minamahal kong mga kababayan, bakit at anong nangyari, anong magic ang ginawa nito ni Garcia, papaanong na-dismiss ito pong si Escudero. Mga minamahal ko mga kababayan, samantalang klarong-klaro naman po mga minamahal ko mga kababayan na lumabag po siya sa batas na pinatutupad po ng ating saligang batas. Ayon po dito mga minamahal ko, babasahin ko lang po sa Pilipinas, ipinagbabawal ng Section 95C ng Omnibus Election Code na magbigay ng contribution para sa partidong aktibidad na pampolitika ang mga natural at juridikal na tao na may hawak na kontrata o subkontrata sa gobyerno para magbigay ng mga produkto o serbisyo o gawain ang mga gawain sa construction o iba pang trabaho. Hindi rin ito nagkakaiba kung ang kontrata ay nakuha bago o matapos ang eleksyon.
Malinaw po yan mga minamahal ko mga kababayan at hindi po yan pwedeng itanggi. Pero nagugulat ako mga minamahal ko mga kababayan, anong klaseng abogado, anong klaseng chairman ng COMELEC itong si Garcia, mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Ito pa mga minamahal ko mga kababayan. Bakit ba pinagbabawal ito ng COMELEC o ng ating bansa? Kasi maiiwasan nito ang posibilidad ng pagkakaroon ng quid pro o ng isang ng isang bagay kapalit ng isa pa, kung saan maaaring bigyan ng kagustuhan ang mga kontraktor na nagbigay ng contribution na pagkuha ng mga susunod pang kontrata o sa mabilis na pagproseso ng kanilang mga kasalukuyang proyekto. Kaya po pinagbabawal yan mga minamahal ko mga kababayan. So kaya po pinagbabawal yan ng ating gobyerno. Ang rason po niyan, tinitiyak ng gobyerno tinitiyak nito na ang lahat ng mga kandidato ay nakakakuha ng pantay na pagkakataon sa paghahanap ng pondo para sa kanilang mga kumpanya at hindi lamang ang may mga ugnayan sa malalaking kontraktor ng gobyerno. Malinaw po yan mga minamahal ko mga kababayan at hindi lang yan. Kaya po pinagbabawal ng gobyerno na magbigay yung mga kontraktor na katulad ni Lubiano kay Escudero dahil sinisiguro po ng ating bansa o sinisiguro nito na ang mga pondong galing sa mga kontrata ng mga gobyerno ay ginagamit lamang para sa mga layunin inilaan nito at hindi maipamigay sa mga kumpanyang pampolitika. Ayan po ang nangyayari ngayon kay Lubiano, maging dito po kay Escudero. At hayagan naman yan. Kahit tanungin ninyo ang mga taga-Sursugod, yung mga kontraktor dyan, nagtataka sila. Mas magaganda naman yung offer nila, pero bakit si Lubiano lang nabibigyan? Dahil dikit po dito po sa mga Escudero. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. No? So, meron din po ako natuklasan mga minamahal kong mga kababayan. Ito po'y mula po sa ating mga kababayan dyan po sa Sorsogon mismo na ang akin pong pagkakaalam na ito po dahil nga po sa simula't-simula pa lang supporter na ng mga Escudero at si Lubiano, kaya lahat ng kung ano ang maibibigay ng mga Escudero kay Lubiano binibigay nila sa kapalit po ng milyon-milyong halaga ng pera na binibigay sa kanila nito po ni Lubiano. Ngayon kung ang rason po ng ating COMELEC na hindi nila inaalis na yung dahilan ni Lubiano na personal yung binigay niya, pero bakit sinabi ba namin sa amin, sinabi ba namin sa gobyerno, sinabi ba namin sa iba? Kahit ano pang sabihin ni Lubiano, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman ng lahat yan na kaya niya binigyan si Chis Escudero ng 30 milyon. Maniniwala pa ako kung ito si Lubiano ay nagbigay ng 30 milyon tapos hindi nagkaroon ng mahigit 100 na kontrata kay Chis Escudero. Dahil kay Chis Escudero, maniniwala pa ako na hindi yun kumbaga sa pagpapabango kay Chis Escudero ni Lubiano. Nakukuha niyo ang punto ko? Maniniwala pa ako na yung binigay ni Lubiano na 30 milyon na yan, bagamat sabihin natin galing sa kanyang bulsa, personal, galing pa rin sa kumpanya niya. Saan ba galing yung pera ni Lubiano? Saan niya kinuha yun? Sa kumpanya pa rin niya yun eh. Diba? Kahit balik ta rin. Kung anumang merong pera itong si Lubiano, galing yan doon sa kinita niya, sa pagkukontrata niya. Kaya kahit saan tignan anggulo. Pero magugulat ka mga minamahal ko mga kababayan, bakit na-dismiss ito? Mga minamahal ko mga kababayan, bakit na-dismiss? Gusto niyong malaman ng katotohanan? Sabi po ng iba, meron po kasi nagsasabi na kaya daw dinismiss nitong ni Garcia o ni George Garcia, chairman ng COMELEC, ito pong si Escudero dahil sa matagal nitong pagsasama. Totoo naman, matagal po silang nagsama bilang kliyente ni George Garcia at ito naman si George Garcia ay abogado ni Chis Escudero nung ito ay gobernador pa ng Sorsogon. So, totoo naman yan, matagal na naging abogado at kahit na itong si George Garcia ay naging COMELEC na at itong si ay meron pa rin po silang personal na ugnayan. Meron pa rin po silang malalim na ugnayan dahil balita ko, ilan sa mga naging binyag ay naging doble o triple na yata sila naging magkumpare dahil sa mga binyag na kung saan umaten sila pareho.
At maliban doon na magkumpare sila sa maraming beses, mga minamahal ko mga kababayan, alam na alam ni George Garcia ang kiliti. Alam na alam ni George Garcia kung sino at ano itong si Escudero. Kaya base po sa ating nakalap na impormasyon, mga minamahal ko mga kababayan, base po sa ating puting dragon na nagbibigay po sa atin ng matitibay na mga impormasyon, itong si Escudero ay nagbigay po kay George Garcia ng kung di ako nagkakamali, ito'y kabuuhan ng 500 million. Kapalit po ng kanyang pag-dismiss sa kaso o sa magiging kaso nito ni Chis Escudero. Ha? Siyempre, malaking pera yun. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, si George Garcia po ngayon, base po sa ating nakukuha na impormasyon, mas mayaman pa siya ngayon kay Manny Villar dahil lahat ng mga mayroon pong mga katiwalian na mga politiko ay nababayaran itong walang niyang ito. Ito'y sinasabi natin mga minamahal ko mga kababayan, dahil may naipasok itong mga Duterte sa pamahalaang ito. Itong mga ito ang sisira sa magandang reputasyon ng pamahalaang Marcos. Nakukuha ninyo? Ha? Itong mga taong katulad ni George Garcia ang sisira sa administrasyong ito. Eh biro nyo, lantaran na, umamin na nga lahat-lahat pero na-dismiss pa. Eh kapag ka nahatulan itong ibang natin, mga kalaban natin, lalo na si Marcoleta, aalma to. Sasabihin, ba't naman si Chis? Di ba? Ba't naman si Chis? Di ba? O gano'n. Pero sa bagay, kita naman natin kahit nga si Marcoleta mukhang inaano-ano na ni George Garcia Di ba? Binabaliwala na. Mukhang nilimot-limot na yung kasalanan ni Marcoleta. Kumbaga sa mga kababayan, pinaglalaruan na lang po tayo nito ni George Garcia. Ang importante po sa hayop nito, sa walang niyang ito, yumaman siya ng yumaman, maging bilyonaryo siya. Higit sa iba. No? Yan pong nakikita ko mga minamahal ko mga kababayan. Kaya para sa akin, dapat po kumilos na ang taong bayan para po mapatalsik ito pong si George Garcia. Dahil simula pa lang mga minamahal ko mga kababayan, nung umupo ito sa kanyang pwesto, wala po itong nagawang maganda. At baka ito pa po ang makasira sa ating mahal na Pangulo. Nakikita naman natin kung gaano kasipag, gaano katyaga, gaano kabuti, gaano kagaling, katalino ang ating Pangulo. Baka sa lahat-lahat ng ginawa ng ating Pangulo, dahil lang dito sa walang niyang to, masira po ang kredibilidad o masira po ang administrasyong ito dahil sa hayop na George Garcia na to. No? So, yan po mga minamahal ko mga kababayan. Pero ang masasabi ko lang kay George Garcia, kung nasaan ka mga yung putang ina mo ka, ikaw ang hayop ka, ikaw ang walang niya ka, ha? Simula nang umupo ka bilang chairman ng COMELEC, wala na kaming narinig na maganda sa iyo. Dahil mukhang kinuha mo yung posisyon na yan para lang maging bilyonaryo ka. Balita ko nga mga minamahal ko mga kababayan, dapat silipin din ng gobyerno itong si George Garcia. Dahil marami pong mga yaman ito, maraming mga sasakyan ito na kaduda-duda. Baka mamaya imbestiga ang gobyerno kay Diskaya at sa iba pang mga politiko dyan, pero may isa palang mas dambuhala kung magnakaw o mas dambuhalang buhaya na nagkakapera dahil sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang pagiging traidor, sa kanyang pagiging hudas sa bansa natin. No? Kaya dapat tingnan po, silipin po ng ating Pangulo, ito po si George Garcia. No, baka ito pa po makasira sa kanya. Yun lamang po ang aking munting panawagan. So, muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.